ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pananampalataya, ang imposible ay nagiging posible. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa may kapal na siyang may hawak ng ating buhay. Ikaw, sino ang iyong takbuhan tuwing hindi mo na kaya ang mga problemang buhat-buhat mo? Dear Papa Dudut, alam kong lahat tayo ay dumadaan sa maraming problema. May iba dyan na gusto nang sumuko dahil hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. May ilan naman na nasanay na sa araw-araw na suliraning dumarating sa kanilang buhay. Pero sa kaso ko, para bang bawat pagmulat ng aking mata sa araw-araw ay panibagong dagok ang sumasalubong sa akin. Minsan ay napapatanong tuloy ako kung eto ba ang gustong mangyari ng Diyos o baka naman wala talagang Diyos kung kaya ako nakakaranas ng mga problemang mahirap hanapan ng solusyon. Papa Dudut, ako po si Junie, 23 years old at sa edad kong ito. Pakiramdam ko ay tatalunin ko pa ang mga matatanda sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. Lumaki po akong lumpo. 5 months old pa lamang po ako noong literal na nahulog ako mula sa mga kamay ng tatay ko dahil sa kalasingan. Dahil sa pagkahulog ay hindi na po ako nakapaglakad at lumaki akong nakaupo sa isang wheelchair na gawa sa trolley. Bago pa man ako natutong magsalita ay naghiwalay ang ama't ina ko dahil sa away sa pera. Nakahanap ng bagong kinakasama ang nanay ko at sumama sa bago nitong pamilya samantalang ang tatay ko naman ay nakulong matapos mahulihan ng droga. Naiwan ako sa tiyahin ko na walang ibang ginawa kundi ang ituring akong malas sa kanilang pamilya. Sa kanila na po ako lumaki at nagkamuwang. Pero hindi naging maganda ang buhay ko sa kanila, Papa Dudut. Sila man ang nag-alaga sa akin ay grabe pa sa hayop ang naging trato nila sa akin. Junie! Junie, nasan ka? Nandito po ako. Bakit po, Chang? Ibili mo nga ako ng rekado. May nakalimutan akong bilhin sa palengke. Ngayon na po ba? Kung gusto mo, sa susunod na buwan na lang. Syempre ngayon na. Nag-iisip ka ba? Hindi pa po kasi ako makakalabas ngayon eh. At bakit naman? Hinihintay ko lang po si Chong Magno kasi ipapayos ko po sana tong wheelchair ko. Medyo nayupi itong isang gulong. Ano ngayon? Sinong may kasalanan? Kasalanan ko ba na may sira yung wheelchair mo? Hindi naman po. Oh, hindi naman pala eh. Rarasunan mo pa ako? Ibinato po kasi to ni Mark kagabi nung nakainom siya eh. At isisisi mo pa sana ko yung sirang wheelchair mo? Bakit kasi yan pakalat-kalat? Alam mong mainit yung ulo ng tuwing lasing tapos magkakalat ka ng gamit mo. Hindi naman po to nakakalat eh. Anong sabi mo? Wala po. Ano po bang bibilhin ko? Bumili ka na ng bell pepper, tsaka kalahating kilo ng sibuyas. Yun lang po ba? Oo, dalian mo. Eto yung pera. Hingi na rin po ako sa inyo ng pang-tricycle, Chang, para mas mabilis po ako makabalik. Ay hindi, sayang lang yung pera sa pamasahe mo. Nakadigulong ka naman eh. Huwag ka nang sumakay, Diyos me. Hindi nga po magagamit tong wheelchair ko sa ngayon kasi… Wala akong pakialam. Sige po. Pakisabi na lang po kay Chong Magno na antayin ko kung sakaling dumating siya. Wala akong oras para dyan dahil marami akong niluluto ngayon. Ang gawin mo, puntahan mo na siya at sabihan mo na sa susunod na lang siya pumarito. Uutusan mo pa ako maghintay. Kailangan ko na po kasi talagang ipaayos to para makatulong po ako sa inyo. Baka kasi sabihin nyo na naman na wala akong ginagawa dito sa bahay. Wala ka naman talagang ginagawa. Kung gusto mong ipaayos yung wheelchair mo, dapat kanina ka pa nagpunta doon kina Magno. Hindi yung inihintay mo pa siyang pumunta rito.
Palibasa, piling mo importante ka. Lumpo ka na nga, nagpapa-VIP ka pa dyan. Paano na lang kung hindi ka marunong dumiskarte sa buhay? Sige po. Dadaan na lang po ako kina Chong Magno. Unahin mo yung pinapabili ko, mas kailangan ko yon. Sige po, Chang. Yung sukli baka kung saan-saan na naman mapunta yan. Wag po kayong mag-alala. Ibabalik ko po sa inyo yung sukli ng buo, Chang. Kung gusto nyo, magpaparesibo rin po ako para makasiguro kayo. Ang daming satsat. Sabing kailangan ko na yung pinabibili ko Malis ka na! Opo, aalis na. Nagawa pang makipagkwentuhan sa akin, nakakairita. Oh, ano ba ginagawa mo dyan? Eto po, papunta na po. Kung bakit kasi ang bigat-bigat na nga ng problema ko sa buhay. Dinagdagan pa ako ng isa pang pabigat? Pakiramdam ko noon ay parang walang nagmamahal sa akin. Sa bilyong tao sa mundo ay ni isa ay wala man lang nagkaroon ng concern sa akin. Tuwing gabi ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak na lamang tuwing naiisip ko ang sitwasyon ko. Pakiramdam ko ay wala akong puwang sa mundong ito. Sinanay ko na lamang ang sarili ko na mapag-isa. Hindi na ako umasa na magkakaroon ako ng kakampi sa buhay. Hanggang sa nakilala ko ang isang dalaga na nagkaroon ng interest sa akin, Papa Dudut. Walang iba kung hindi si Eli. Magkaedad lamang kami ni Eli, Papa Dudut, na bagong salta lamang sa lugar namin noon. Katulad ko ay naulila na rin siya sa magulang niya. Kaya tumira siya kasama ang lolo at lola niya. Parehong namatay ang nanay niya sa sunog sa Cagayan de Oro. Dahil wala nang ibang mag-aalaga sa kanya ay lumipad siya papunta ng Maynila sa tulong ng kanilang lolo at lola. Nakatambay ako noon sa tapat ng bahay namin noong una kong nakita si Eli, Papa Dudut. Payat siyang tao at hindi mo akalaing pareho lang kami ng edad. Nagtanong siya sa akin kung saan makakabili ng pandesal. At dahil tulog pa naman ang mga kasama ko sa bahay noon, ay sinamahan ko siya sa pinakamalapit na bakery. Kuya, excuse me. Pwede po magtanong? Pwede naman. Ano yun? Saan po ba may malapit na bakery dito? Bakery? Meron doon sa may kanto. Diretsuhin mo lang tong daan na to. Pangatlong kanto yun. Meron din naman dyan sa kaliwa. Diretso ka tapos kaliwa ka ulit. May makikita kang convenience store. Sa tabi nun, bakery yun. Saan po ba yung may mas masarap na pandesal? Mas masarap? Kung ako tatanungin, masarap yung pandesal na gawa sa malunggay. Malunggay? Saan naman yun mabibili? Gusto mo samahan kita? Okay lang ba? Nakakaya naman magpasama? Walang kaso sa akin yun. Tara, samahan kita. Ay, naku, wag na po. Baka makaabala pa ako. Ituro niyo na lang po kung saan ako na lang pupunta. Hindi ka nakakaabala. Tsaka kailangan ko rin magpapawis ngayon. Hindi porke naka-wheelchair na ako, hindi kita masasamahan. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko sarili ko. Sige, ikaw ang bahala. Halika, tara na. Malayo ba yun? Malapit lang naman kung dito tayo sa may kaliwa pupunta sa tabi ng convenience store. Wala pang 5 minutes. Salamat sa pagsama. Ano palang pangalan mo? Junie, ikaw? Eli. Tawagin mo na lang akong Eli. Bago ka lang ba rito? Parang ngayon lang kita nakita eh. Oo, kakalipat ko lang dito. Galing saan? Sa probinsya. Saang probinsya naman? Sa Cagayan de Oro. Ang layo ah. Saan ka naman nakatira ngayon? Sa lolo ko, kina Lolo Elmer. Kilala mo ba siya? Lolo mo pala si Lolo Elmer? Oo, kilala ko siya. Pero bakit mo naman naisipang lumipat dito? Wala akong choice eh. Namatay ang parehong magulang ko sa sunog. Wala na mag-aalaga sa akin, kaya kinuha na lang nila ako dito. Ganun ba? Nakakalungkot naman yung nangyari. Parang pareho lang pala tayo ng sitwasyon. Wala ka na ring magulang? Wala na eh. Buhay pa naman sila pero parang ulila na rin ako kasi pareho nila akong iniwan eh. Kaya kinatsang Hilda na ako nakatira ngayon. Kumusta naman ang buhay dito? Sakto lang. Paanong sakto lang? Hindi maganda, hindi rin naman masama. Para sa akin lang yung buhay ko kasi ngayon parang wala namang kabuluhan eh. Bakit mo naman nasabi yan? Basta, mahabang kwento.
Baka sabihin mo na masyado ako madrama kapag kinuwento ko sa'yo buhay ko. Sanay na ako sa madadramang kwento. Ako rin naman, madrama eh. Talaga ba? Eh di magkakasundo pala tayo. Mukha nga. Oh, nandito na tayo. Ayan yung bakery na sinasabi ko. Antayin na lang kita rito ah. Hindi ako makakasampa sa bangketa eh. Pataas kasi yung bakery oh. O sige, antayin mo na lang ako rito. Bibili lang ako saglit. Papadudot mahiyain sa simula si Eli. Tahimik lang siya at hindi gaanong masalita. Kaya kapag kasama mo siya ay kailangang ikaw ang magbuhat ng usapan. First time ko lamang noong maranasang magkaroon ng taong nakausap ko ng mahabang oras. Simula ng araw na yon ay inaabangan ko na si Eli sa tapat ng bahay. Araw-araw ay sinasamahan ko siyang bumili ng pandesal. Hindi naglaon ay unti-unti ko ring nakuha ang tiwala ni Eli. Ang dating mahiyain nitong persona ay naging bibo at madaldal. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng taong matatawag kong kaibigan. Isang kaibigan na gusto akong makasama hindi dahil sa awa, kundi dahil itinuturing niya akong bilang isang normal na tao. Ang buhay ko noon na puno ng pasakit ay biglang nagkaroon ng kulay dahil kay Eli. Siya lang ang natatanging tao na nagparamdam sa akin na deserve ko rin palang maging masaya kahit papaano. Ang pagtingin ko noon sa mundo na puro problema ay biglang binalot ng liwanag. Noon ko lang nasubukang tumawa ng malakas at mangarap para sa hinaharap. Pero katulad ng nakasanayan, ang mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko ay mabilis ding binawi. Isang masamang balita ang nabalitaan ko. 5 buwan simula noong lumipat si Eli sa Maynila, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isang araw ay bigla na lamang hindi nagpakita sa akin si Eli. Ilang beses ko siyang pinuntahan sa bahay nila pero ayaw daw niyang lumabas. Nung una hinayaan ko na lamang muna siya pero noong ni-anino niya ay hindi ko na talaga makita ay nagsimula na akong magsuspetsa kung nasa mabuting kalagayan pa ba si Eli o baka hindi na. Pabalik-balik ako noon sa bahay nila at paulit-ulit akong sinasabihan ng lolo niya na masama ang pakiramdam nito at ayaw niyang lumabas. Nagmatigas pa ako noon, Papadudot, dahil gusto ko nang makita si Eli. Pero sa halip na pagbigyan ay ipinatawag nila ang tiyahin ko para siya mismo ang magpalayas sa akin. Sinermonan ako noon ng tiyahin ko dahil nanggugulo daw ako. Kahit na anong pakiusap ko ay ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko. Nagwo-worry lamang naman ako, Papadudot, para kay Eli dahil ilang araw ko na siyang hindi nakikita noon. Pero ang concern ko para sa kanya ay minasama ng mga tao. Wala na akong ibang nagawa noon kundi ang maghintay na lamang. Araw-araw akong gumigising ng maaga para mag-abang sa tapat ng bahay namin. Nagbabaka sakaling lumabas din si Eli katulad ng dati. Hanggang sa isang araw ay muli kong nakita si Eli, Papadudot. Pero sa halip na matuwa ay nalungkot ako nung masilayan ko ang itsura niya. Eli? Eli, ikaw nga! Teka, anong nangyari sa'yo? Pwede ba tayo mag-usap nang walang nakakakita sa atin? Ha? Oo naman! Halika rito, pumasok tayo dito sa loob ng bahay. Okay lang ba rito? Baka makita tayo ng sahin mo. Huwag mo silang isipin, tulog pa yung mga yon. Halika na! Sige. Maupo ka muna. Salamat. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang dami mong sugat? Teka, pasabay ang nasa mukha mo? Patingin nga. Oo. Junie, tulungan mo ako. Bakit? Ano bang nangyari? May nanakit ba sa'yo? Yung lolo ko kasi, Anong meron sa lolo mo? pinagsamantalahan niya ako.
Ano? Sino man naman tala sa'yo? Yung lolo mo mismo? Oo, si Lolo Elmer. Pinagsamantalahan niya ako, Junie. Totoo ba yung sinasabi mo? Pero, ang bait-bait niyang tao ah. Hindi naman yata niya yun magagawa sa'yo. Apo ka niya eh. Marami kayong hindi alam tungkol sa pagkatao ng taong yun. Masama siya, Junie. Maniwala ka sa akin. Pero paano? Sabihin mo sa akin lahat. Paano kanya pinagsamantalahan? Kinukulong niya ako sa kwarto tapos pinapasok niya ako kapag tulog ng lahat ng kamag-anak namin. Hindi ka ba nagsumbong? Yung lola mo, alam ba niya yung ginawa ng lolo mo? Humingi ako ng tulong sa kanya pero nagbubulag-bulagan lang siya sa mga ginagawa ni Lolo sa akin. Ginagawa? Ibig sabihin paulit-ulit na? Naku, hindi maganda to. Kailangan natin siyang isumbong sa mga pulis. Paano kung hindi rin nila ako paniwalaan? Katulad ng lola ko. Elay, hindi pa ba sapat yung itsura mo ngayon para maniwala sila? Kailangan natin tong ipaalam. Binubugbog ka rin ba niya? Kapag nanlalaban ako, binubugbog niya ako. Walang hiya. Akala mo kung sinong mabait tuwing nasa labas pero nasa loob din pala ang kulo. Junie, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw niya akong makita ka. Baboy siya. Walang hiya yung matandang yun. Junie, ayoko nang bumalik sa pamamahay na yun. Tara na, sasamahan kita sa mga pulis. Ipapakulong natin yung hayop na lolo mong yun. Sandali, hindi nila alam na lumabas ako. Sigurado ako mapapagalitan ako kapag nalaman nilang nandito ako. O sige, ganito na lang. Bumalik ka na muna dun sa inyo tapos ako nang bahalang lumapit sa kinauukulan. Pero natatakot ako. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Magpapatulong tayo. Maraming salamat Hindi ko na talaga alam kung saan ako lalapit Ikaw lang talaga yung unang pumasok sa isipan ko. Lumapit ka sa tamang tao. Hindi kita pababayaan, Elay. Sige na, aalis na ako. Aantayin na lang kita. Oo, sige. Makakaasa ka. Sinubukan kong humingi ng tulong sa otoridad at kahit papaano ay inimbestigahan naman nila ang sumbong ni Eli. Pero sa halip na umamin sa mga ginawa niya ay binaligtad pa ng lolo ni Eli ang mga pangyayari. Pinagbuka nilang masama si Eli at pinalabas na magnanakaw ito. Walang galang na apo at pariwara. Mas pinaniwalaan ng mga tao ang lolo ni Eli dahil maganda naman ang reputasyon nito sa barangay namin. Sa huli ang pagsusumbong namin sa nangyari ay nauwi lang sa wala. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko na ulit nakita pa si Eli Papadudut. Tuwing lumalapit ako sa bahay nila ay literal na ipinagtutulakan ako palayo ng mga kamag-anak nito. May punto nga noong nasubsob pa ako sa kalsada noong tadyakan ng lolo ni Eli ang wheelchair ko. Pinagtawanan lang nila ako at inayaang bumangong mag-isa. Pakiramdam ko noon ay napakawalang kwenta kong tao. Hindi ko man lang maipaglaban ang kaisa-isang taong nagmamalasakit sa akin noon, Papadudut. Pinaglayo kami ng mga tao ni Eli, Papadudut. Pinagsabihan noon ng lolo ni Eli ang tiyahin ko na huwag nang lumapit pa sa kanila dahil bad influence daw ako sa apo nila. Pinaniwalaan naman yon ng tiyahin ko kaya ang ginawa niya ay kinulong din ako sa bahay. Ganun pa man ay ginawa ko pa rin ang lahat para lamang matulungan si Eli sa problema niya. Hindi ko sila tinantanan, Papadudut. Hanggang sa isang araw, may natanggap ulit akong masamang balita na nangyari tungkol kay Eli. Tiyang Hilda, naipaghain ko na po kayo. Kain na po. Ay, sa wakas. Akala ko mas mauuna pa ako mamatay sa gutom kesa makakain Mag-isa lang po ba kayo ngayon? Oo, may kanya-kanyang lakad yung mga pinsan mo. Kumuha ka na rin ng pinggan dyan para masabayan mo akong kumain. Sige po, salamat.
Chang, natanggap na po pala si Mark sa trabaho? Oo, dapat lang na magtrabaho na rin yung batugan na yon. Pasalamat siya at anak ko yung taong yon. Kung hindi, matagal ko na siyang pinaalis sa pamamahay na to para magtanda. Ikaw naman, kailan mo planong maghanap ng trabaho? Naghahanap na po ako. Kaso nga lang po, tuwing nakikita nila na hindi ako makalakad, hindi na nila ako binibigyan ng pagkakataon na makapasok. Ginagamit mo pa talaga yung kapansanan mo para lang panindigan yung pagiging tamad mo. Isa ka rin eh. Batugan ka rin. Ang kaibahan nyo nga lang ng anak ko, hindi ka galing sa akin. Kaya dapat mahiya ka na ikaw na nga ang nakikitira dito, ikaw pa yung walang ambag. Ginagawa ko naman po lahat, Chang. Sila lang talaga yung may ayaw sa akin. Sus, ang daming rason. Kamusta na pala yung kaibigan mo? Sino po? Yung apo ni Elmer. Si Eli po? Ano pong nangyari sa kanya? Hindi mo pa ba nabalitaan? Isinugod yun sa ospital. Ha? Bakit po? Ano pong nangyari? Mukhang totoo yata yung chismis na manyakis yung lolo niya. Ang sabi-sabi, hinalay daw niya yung apo niya. Saang ospital po siya sinugod, Chang? Bakit? Pupuntahan mo? Huwag ka nang makialam sa problema ng pamilya nila. Idadamay mo pa kami eh. Kaibigan ko po si Eli. Kailangan niya ako ngayon. Kapag ba pinuntahan mo siya, gagaling ba siya? Hindi naman ah. Sa halip na lumandi ka dyan sa babaeng hindi naman papatol sa'yo, mas atupagin mo ang paghanap ng trabaho. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo masasabayang kumain ngayon. Maiwan ko na po muna kayo, Chang. Teka. Saan ka pupunta? Sandali lang po ako. Gusto ko lang po siyang makita. Pupuntahan ko lang po muna sandali si Eli. At sino magliligpit nitong hapag? Ako na naman? Ako na nga nagluto? Ako pa rin ang magliligpit? Chang, babalikan ko na lang po lahat mamaya nung maiiwan ko. Gusto ko lang po munang malaman kung kumusta na ang lagay ng kaibigan ko. Subukan mong lumabas. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa sa pamamahay na to. Gawin niyo na po gusto niyong gawin, Chang. Mas mahalaga po sa akin na malaman na maayos ang kalagayan ni Eli ngayon. Maiwan ko na po kayo. Aba, bastos na bata ka? Sige, malis ka. Dali mo na rin lahat ng gamit mo at huwag ka nang babalik sa pamamahay ko. Nang mga panahong yon ay gusto ko lang talagang makita si Eli. Kaya kahit pinalayas ako sa bahay noon ay wala akong pakialam, Papa Dudut. Nagkalat nga noon ang mga gamit ko sa kalsada pero hinayaan ko lamang yon. Agad ako nagpunta sa ospital para kumustahin ang lagay ni Eli. Mabuti na lamang at walang bantay si Eli noong nagpunta ako sa ospital. Pinapasok ako ng nurse noong nalaman nilang kaibigan niya ako. Papa Dudut, halos nanlumo ako sa kinakaupuan ko nang masilayan ko ang lagay ni Eli. Basag ang mukha nito at puro galos ang katawan niya. Para siyang binugbog ng 10 tao. Pero ang mas masakit pa doon ay alam kong hindi lang bugbog ang inabot niya mula sa kamay ng mga taong may gawa noon sa kanya. Magkahalong awa at galit ang naramdaman ko noon. Pero katulad ng dati, wala man lang akong nagawa kundi ang umiyak na lamang, Papa Dudut. Ayon sa nurse na nakausap ko ay halos 24 hours na raw na walang malay si Eli. Matindi ang tama nito sa ulo na hinala nila ay hinampas siya ng matigas na bagay. At habang nagbabantay sa ospital, ay isang lalaki ang dumating para kumustahin ang lagay ng kaibigan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Kagawad Richard ang dumating sa ospital para kumustahin si Eli. Sa kanya ko tinanong kung ano ang nangyari. Pinagsamantalahan daw siya ng 5 kalalakihan at kasama na doon ang lolo mismo ni Eli. Halos kumulo noon ang dugo ko habang pinapakinggan kung ano ang kababuyang ginawa nila sa kaibigan ko. Nagiinuman daw sila noong isang kumpare ng lolo ni Eli ang nagkakorsonada sa kanya. Pinasok daw siya sa kwarto nito at doon ay pinagsamantalahan. Nanlaban daw siya kaya siya binugbog. Nawalan siya ng malay at sa takot na baka hindi ito humihinga ay itinapon ito sa isang creek. Ang hindi nila alam ay nagkamalay pa daw noon si Eli at iginapang ang kanyang buhay hanggang sa isang tao ang nakakita sa kanya.
Iniwan niya sa lalaking nakakita sa kanya ang kanyang address at pangalan ng kanyang lolo bago siya nawala ng malay. Mabilis na itinakbo sa ospital si Eli at agad nilang naisumbong sa barangay ang nangyari. Nung hanapin nilang kagawad Richard ang lolo ni Eli ay hindi na sila mahagilap. Papadudot, awang-awa ako sa sitwasyon noon ni Eli. Hindi ako makapaniwala na may mga taong ganong kasama na kayang sumira ng buhay ng isang tao. Habang nagpapahangin ako sa ospital, ay isang maliit na chapel ang nakita ko. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay kinausap ko ang Diyos, Papadudot, at humingi ako ng tulong sa Kanya. Panginoon, kung nandyan ka man, kung totoo ka, maipapakiusap lang sana ako. Aaminin kong hindi ako naniniwala sa'yo. Ngayon lang kita kinausap. Ngayon lang ako naglaan ng oras para kausapin ka. Ngayon lang din kita lalapitan. Wala na akong ibang malalapitan eh. Ikaw na lang yun nandyan. Kung sakaling nandyan ka man. Kaya sana, kung kaya mong tulungan si Eli sa pinagdadaanan niya, sana tulungan mo naman siya. Napakabait niyang tao. Napakalaki ng tiwala niya sa inyo. Sana, patunayan niyo sa kanya na nandyan kayo, na nagbabantay sa amin. Hindi ko alam kung paano ba humingi sa inyo ng tulong. Kung may kailangan ba akong gawin o kung ano man. Pero sana, kahit hindi ako relihiyosong tao, sana pakinggan ninyo ang pakiusap ko. Junie, Kagawad, kayo pala. ay sorry, naabala ba kita? Hindi naman po. Napadaan lang po ako dito sa chapel kaya naisip ko na wala naman po sigurong masama kung manalangin ako para kay Eli. Mabuti yan. Sa mga ganitong kagipitan, wala tayong ibang matatakbuhan kundi ang Diyos. Magtiwala ka lang, may awa ang Diyos. Totoo ba talaga Ha? Ano ulit sabi mo? Sorry, di ko narinig. na may awa ang Diyos? Totoo ba yun? Oo naman, hindi niya tayo pababayaan. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon? Naniniwala lang ako sa mga desisyon ng tao. Yung kapalaran natin, yung mga nangyayari sa atin, kagagawa natin lahat yun o ng mga tao sa paligid, hindi ng Diyos. Diyan ka nagkakamali. Mahirap mag-explain sa taong ayaw maniwala. Pero alam mo, Junie, ang pananampalataya sa Diyos, hindi yan pinipilit. Kaya kung ngayon hindi ka pa handang tanggapin ng Diyos dyan sa puso mo, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na naniniwala ka man sa Kanya o hindi, anak pa rin ang turing sa'yo ng Panginoong Diyos. Kung ganun, bakit naging ganito ang buhay ko? Bakit niya hinayaan na mangyari ang ganong klaseng bagay kay Eli? Malalaman mo ang rason ng lahat ng katanungan sa utak mo kapag naintindihan mo na kung paano tayo binabantayan ng Panginoon. Hindi naman sa nanghihimasok ako pero subukan mong kilalanin ang Diyos, Junie. Maglaan ka ng puwang dyan sa puso mo para intindihin ang mga salita ng Diyos. At sigurado akong mahahanap at mahahanap mo rin ang sagot sa katanungan mo. Isa lang naman ang gusto ko eh. Gusto kong gumaling na si Eli. Gusto ko na gumising na siya para makabalik na kami sa dati. Mangyayari din yan, magtiwala ka lang. Makapangyarihan ng Diyos. At saka ko na kahit hindi mo manhilingin sa Kanya, alam na niya ang mga bagay na ipinapanalangin mo. Maraming salamat po. Susubukan ko. Susubukan ko pong magtiwala sa Kanya. O siya, sige, maiwan na muna kita. Ikaw na ang bahala kay Eli? Opo, ako na pong bahala. Babantayan ko siya hanggang sa magising siya. Pero, kumusta na po pala yung kaso sa mga gumawa nito sa kanya? Pinaghahanap na sila. Huwag kang mag-alala. Hahanapin namin ang mga taong may kasalanan ng lahat. Salamat po. Walang anuman. Papadudot, sobrang hirap para sa akin ang maniwala
na may Diyos na nagbabantay sa atin. Kailanman kasi hindi na ituro sa akin ang tungkol sa Kanya. Ni isang beses ay hindi ako humingi ng tulong sa Diyos dahil simula't sa Paul ay hindi ko naman siya nararamdaman sa buhay ko. Pero aaminin ko na noong unang subok kong kausapin siya ng taos sa puso ay nakaramdam ako ng kaunting kaginhawahan. Hindi ko man siya nakikita ay nararamdaman ko na para bang may karamay ako, may kasangga sa problemang pinagdadaanan ko. Nang mga oras na yon ay napatotoo ko ang mga sinabi sa akin ni Eli. Nasa puso at isipan natin ang paniniwala natin sa may kapal. Wala ito sa mga salitang binibitawan natin kundi ang paniniwala ay dapat na nanggagaling mismo sa puso. Sinikap kong pag-aralan ang buhay ng Panginoon. Halos araw-araw akong nagpupunta ng simbahan para humingi ng tulong sa Diyos. Na sana'y bigyan niya ng milagro at tulungan si Eli na malampasan ang pagsubok na pinagdaanan niya. Sa pagbabalik ko sa simbahan ay isang madre ang nakapansin sa akin. Isang hapon ay nilapitan niya ako at nakipag-usap siya sa akin. Sa kanya ko ay kinuwento ang lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay, kung papaanong nung araw ay hindi ako naniniwala sa Diyos. Inamin ko sa kanya na hindi pa buo ang loob ko noon pero sinusubukan kong buksan ang puso ko para sa Diyos. Noong nalaman ng madre na palaboy-laboy lamang ako noon ay binigyan niya ako ng matitirhan kapalit ng pagtulong ko sa mga trabaho sa kumbento. Papadudot unti-unti ay nabuo ang pananampalataya ko sa Diyos. Pero kasabay nito ay ang pagkawasak ng puso ko noong nalaman kong bumigay na si Eli at hindi na niya ipinaglaban pa ang buhay niya. Oh, kagawad! Nandito pala kayo. Tinawagan ako ng mga nurse. Saan ka nang galing? Kumain lang po ako sa labas sa tapat nitong ospital. Bakit po? May nangyari ba? Teka, nasa na si Eli? Bakit bakante po tong kwarto niya? Junie, wala na si Eli. Ano? Hindi pwede. Ano pong wala na? Okay lang sa kanina nung iniwan ko siya eh. Cardiac arrest. Hindi ko pa alam kung ano talaga yung nangyari. Nung dumating ako rito, nire-revive na siya. Hindi! Hindi! Eli! Eli! Nasaan na po siya, kagawad? Inilipat na siya sa morgue. I'm sorry, Junie. Hindi! Hindi pwede mangyari to! Sabi mo kapag nanalangin ako sa Diyos, gagaling si Eli! Pero bakit? Bakit ganito? Bakit namatay yung kaibigan ko? Junie, huminahon ka. Pesteng buhay ito! Wala nang magandang nangyari! Kung totoo man na may Diyos, bakit ganito yung ginawa niya sa akin? Bakit? May kasalanan ba ako? Dahil ba hindi ako naniniwala sa kanya kaya ginawa niya sa akin to? May tanong ako sa'yo. Bakit mo sinisisi ang Diyos kung hindi ka naman pala naniniwala sa Kanya? Bakit siya ang kine-question mo tuwing may masamang nangyayari sa'yo? Siya ang sinisisi mo sa lahat ng nangyayari sa'yo pero hindi mo naman magawang maniwala na may isang makapangyarihan sa itaas na gumagabay at nagbabantay sa atin. Ikaw na mismo ang nagsabi, kagawad, na magtiwala ako sa kanya. Ano ngayon ang nangyari? Nagtiwala ka kasi umaasa kang may kapalit. Hindi ka nagtiwala dahil naniniwala ka sa Diyos, kundi dahil sa tingin mo, yun ang makakatulong sa'yo. Hindi ba ganun naman dapat talaga? Alam mo, ganyan kalimitan ang problema sa mga tao. Sakalang nakakaalala ang iba kapag may kailangan sila, kapag may masama silang pinagdadaanan, kapag wala na silang ibang malapitan. Laging last choice ang Diyos na hindi naman dapat. Dapat ang Panginoon ang sentro ng buhay natin. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya, hindi dahil may inaasahan tayong kapalit. Hindi natin kailangang humingi. Siya mismo ang magbibigay ng mga pangangailangan natin.
Dahil siya mismo ang nakakaalam nito. Hindi ko kayo maintindihan. Junie, araw-araw marami ang namamatay. Marami ang sinusubok ang buhay. Pero sa lahat ng taong nakakaranas ng problema ngayon, sa tingin mo, bakit ikaw dapat ang masagot ang panalangin? Dahil ako ang mas nangangailangan ng tulong ngayon. Si Eli lang ang kaisa-isang taong nagkaroon ng concern sa akin, kagawad. Siya lang. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Nandun na tayo. Pero wag mong ilis ang tanong ko. Kung ako man ang Diyos, mas tutulungan ko yung taong nagtitiwala at naniniwala sa akin kaysa sa taong ngayon lang lalapit dahil kailangan niya ng tulong ko. Para sa akin yon. Pero ang Diyos, hindi siya namimili ng tutulungan. Alam niya ang ginagawa niya at kilala niya kung sino ang mga tao na deserve ang kanyang tulong. Hindi ko ba deserve ang tulong niya, kagawad? Hindi ko ba deserve yon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, itong pagkawala ni Eli, ang ibig sabihin lang nito, may gusto siyang aral na ipaintindi sa'yo. Hindi ko kailangan ng aral. Yun ang kailangan mo ngayon. Dahil sa nakikita ko, biktima ang tingin mo sa sarili mo. Tingin mo, pinagtitripan ka ng mundo dahil wala nang magandang nangyari sa'yo. Pero ni isang beses ba, nasubukan mong magpasalamat sa mga bagay na natatanggap mo? Tulad naman ng ano? Ikaw na umihinga pa rin hanggang ngayon. Ikaw na katatapos lang kumain ng panangalian. Ikaw na hindi man makalakad, binigyan ng pagkakataon na makapagsalita, makakita, makarinig. Yung pagdating ni Eli sa buhay mo, na ipagpasalamat mo ba yun? Hindi, kasi ang nakikita mo lang ay yung mga masasamang bagay na nangyayari sa'yo. Junie, maniwala ka sa akin. Bigyan mo ng chance ang sarili mo at subukan mong kilalanin ang Diyos. At sigurado akong gaganang dinadala mo dyan sa dibdib mo. Pasensya na kayo, kagawad. Sobrang sakit lang po para sa akin yung maagang pagkawala ng kaisa-isang kaibigan ko eh. Naiintindihan ko. Maiwan na kita para mapag-isa ka. Kailangan ko pang asikasuhin ang mga labi ni Eli. Papadudot, napakalungkot ng parte ng buhay kong yon. Pero katulad ng mga sinabi ni Kagawad Richard ay sinubukan kong buksan ang puso ko at nagpatuloy akong kilalanin ng Panginoon. Sa pagkakataong ito ay taos-puso kong ginawa yon. Hindi dahil sa may gusto akong kapalit kundi gusto ko lamang maliwanagan ang isipan ko. Sobrang nalungkot ako sa pagkawala ni Eli, Papadudot. Siya lang ang tanging taong nagpakita sa akin kung paano ang mahalin bilang isang tao. Maaga man siyang nawala sa akin ay malaki ang naging pasasalamat ko sa Diyos dahil pinagtagpo niya kaming dalawa. Si Eli ang dahilan kung bakit ako napalapit sa Diyos. At wala po akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Dahil din po kay Eli kaya ako naging malapit kay Kagawad Richard. Dahil sa awa ay tinulungan niya akong tumayo sa sarili kong paa. Binigyan niya ako ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ko sa araw-araw. Ilang buwan ang nakalipas ay nahuli rin sa wakas ang 3 sa 5 taong lumapastangan kay Eli. Patuloy pa rin pinaghahanap ang 2 pang sospek hanggang sa ngayon. Paminsan-minsan ay nadadaan-daanan ako ng tiyahin ko sa amin dahil sa iisang lugar rin naman kami nakatira. Kung noon ay grabe ang galit ko sa kanila, ngayon ay napatawad ko na sila, Papadudot. Tuwing nakikita kami ay lagi ko siyang binabate kahit na hindi niya ako pinapansin. Papadudot, sa pagiging malapit ko sa Diyos ay naging malawak ang pangunawa ko. Ang lahat ng nangyayari sa paligid at sa buhay ko ay alam kong may rason. At maganda man ito o mabuti ay ipinagpapasalamat ko ito lahat sa Panginoon. Dahil sa huli ang lahat ng mga dumadaan sa buhay ko ay isang aral ang iniiwan ng bawat isa. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Pagpalain po nawa kayo ng Diyos.
Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Junie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever